Masterjet, piece of advice lang po sana, saan maganda mag-reloan? Multipurpose loan or private? No? So tinutukoy po dito ay itong GSIS multipurpose loan o kaya ay sa mga private lending institutions kung ikaw ay personnel ng Department of Education. Ang sagot po dyan ay depende po no, sa naging experience po ninyo dito sa dalawang lending institutions na ito. Kung doon kasi sa GSIS, kapag tayo po ay nagre-renew, no, reloan, nagre-renew ka ng inyo pong utang sa MPL, mayroon itong service fee na 2% doon sa gross loan amount. Kapag doon ka naman po sa mga PLIs, ang service fee naman po dyan, maximum ay nasa 6% ng loan amount. Ngayon, dito po tayo sa isa pang deduction na siya pong available sa GSIS. Ito pong advance interest. Kung ikaw po ay nag-apply ng loan ngayon, January 7 at ma-approve ito, for example, January 8, mayroon itong advance interest from January 8 hanggang January 31 kasi yung payment ay magsisimula sa February pa. So yung advance interest na yan ay ikakaltas yan ng GSIS doon sa inyong loan upon application. Walang ganoon sa mga PLIs na wala silang advance interest na deduction mula po sa inyong application kasi tanging yung maximum lang na 6% ang allowed. So yun ay advantage para sa part ng PLIs. Pero doon sa service fee, advantage naman po siya para sa part naman ng GSIS. Ngayon, isa pang factor dito ay yung paraan ng inyong na-experience na customer service. No, pwede kasi na masaya ka sa naging serbisyo ng mga PLIs o kaya ay mas masaya ka sa naging serbisyo ng GSIS. So yun po ay isang malaking factor na nakadepende po sa inyong personal na option. No, so ito pong pagre-renew ay ano naman po yun, no, depende talaga. Mayroon tayong karapatan no na mamili between dito kung saan mas pabor po sa atin at kung saan yung option na talagang mas gusto po. Isang factor din po diyan yung remittances, no, kasi may mga nagsasabi na sa kanila updated ang remittance sa mga bangko pero delayed pagdating sa GSIS. So isang factor din po yun na tingnan. Sana ay updated yung remittance maging sa bangko man o kaya ay sa GSIS kasi yun po yung nararapat. So sasagot po natin dito mga master sa tanong na ito ay napakalaking depende talaga yan sa inyo pong naging experience at kung saan po kayo mas saan po kayo mas confident na mag-renew ng inyong loan. Basta yung po sinasabi natin kanina, kung sa usapin ng service fee lamang sa GSIS kasi 2% lamang sa MPL, 6% sa bangko. Pero sa GSIS meron po siyang deduction na ito pong advance interest. Sa bangko naman ay walang ganon. Tapos si bangko nagbibigay po ng refund kapag nagre-renew ka. Sa GSIS hindi po siya binibigay as refund pero ginagawa siyang payment doon sa bagong loan account mo. So yun ang mga pagkakaiba nila na dapat din po nating isipin at ito po ay maging factors bago po magdesisyon kung saan ka mas nakakabuti sa inyo pong pag-renew ng inyong loan sa GSIS multipurpose loan ba o doon sa mga private lending institutions.